Sa mapagpalang umaga po, mga kapatid. Purihin po ang Diyos, bagamat malamig ang panahon at challenging talaga po ang bumangon bawat umaga, lalo't maulan. Pero praise God at naririto po tayo. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kapatid, pagpapalain ka ng Diyos ngayong umaga. At pwede pong pakisabi uli sa inyong katabi, kapatid, masarap ang matulog pero wag kang aantukin. Salamat po sa Diyos at mayroon pa tayong gawain sa ganitong mga season ng taon. Dahil doon nagkakaroon po tayo ng pagkakataong mas lumalim pa ang mga pagkaunawa tungkol sa pananampalatayang ating niyayakap at pinanghahawakan. Kung noong mga nakaraang mga sambang umaga, kung naaalala po ninyo, ang tinatalakay nating serye ng mga mensahe ay tungkol sa mga biyayang ating tinanggap mula sa Panginoong Hesus na dapat din naman nating ipakita sa iba. Ngayong taon naman po kakaiba ang ating series ng mga mensahe. Dahil nais ng Diyos na pagtibayin ang ating pagkaunawa tungkol sa mga doktrinang dapat na ating sinasandigan at pinananaligan ng iglesia. Sa tulong at biyaya po ng Diyos ay unti-unti nating nauunawaan ang mga katotohanang tila na mahirap sa atin noong una. Kaya ngayong umaga po naman ay tatalakayin natin ang tungkol sa sanctification. O sa Tagalog, patuloy na pagpapabanal ng Diyos. Kahapon po ay tinalakay ni Brother Jason ang tungkol sa justification. At sinabi niyang ang justification o ang pag-aaring ganap ay isang one-time experience ng isang tao noong magsisi at talikuran niya ang kanyang mga kasalanan at manalig kay Kristo. One-time experience. Sa justification din po o pag-aaring ganap, idinideklara ng Diyos na ang isang tao ay banal at walang kapintasan sa kanyang harapan sa pamamagitan lamang ni Kristo. Minsan lamang ito nangyayari at ang bisa nito ay magpakailanman. Hindi tayo araw-araw ina-justified, kundi nang magmula nang tanggapin natin ang Panginoong Hesus, na justified na tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang iba pang tawag po sa justification ay positional holiness o positional sanctification. Kaya ang isang taong justified ay pinaging banal o itinuring na banal kahit hindi talaga banal sa kanyang sarili dahil nagkakasala pa din. At ang sanctification o progressive sanctification naman ay isang proseso kung saan ang mga taong pinaging banal sa harapan ng Diyos ay patuloy na binabanal in reality. Sa simpleng salita, ang sanctification ay tungkol sa patuloy na paglagong espiritual o patuloy na paglago sa kabanalan at katuwiran ng Diyos. Kung sa justification po, wala tayong ambag. Ano naunawaan natin? Wala tayong ambag, kundi purong biyaya ng Diyos. Lahat ay biyaya ng Diyos. Wala tayong pwedeng angkinin na, ay, ginawa ko ito sa aking sarili. Wala tayong ambag sa justification na ginawa sa atin ng Diyos. Ngunit pansinin natin na sa sanctification, mayroon tayong bahagi. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, may bahagi tayo. Kailangan nating makipag-cooperate sa Diyos sa sanctification. Hindi para tayo ay maligtas, kundi dahil tayo ay mga iniligtas. Amen? Kapag inaset apart natin ang ating sarili para lamang sa Panginoon, nakikipag-cooperate tayo sa Kanya at inasanctify naman niya tayo para patuloy tayong lumago sa ating spiritual life o para patuloy tayong higit na maging kawangis ni Kristo. Ngayong umaga po ay sama-sama nating pagbubulayan kung bakit kailangan natin ang patuloy na pagpapabanal ng Diyos. Bakit kailangan natin ng patuloy na pagpapabanal ng Diyos? Una,
Dahil ito ang kalooban ng Diyos. Because it is God's will. Makibukas po kayo sa akin sa unang Thessalonica, chapter 4, verse 3. 1 Thessalonians, chapter 4, verse 3. At ganito po siya sinasabi. Kalooban ng Diyos na kayo'y maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Sa NIV po ay ganito ang pagkakasalin. It is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality, that each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable. Kaya isa din po sa layunin ng pagkaligtas, pagbubukod, pagpapatawad at pagkahirang ng Diyos sa atin ay ang mamuhay tayong ng may ganap na kabanalan. Kalooban ng Diyos na tayo ay naiiba sa mundong ito in a way na hindi naman naiiba yung ating pagtingin sa mga tao, ngunit sa estado ng ating pamumuhay bilang mga Kristiyano, ipinapakita natin ang kabanalang dulot ni Kristo sa mga buhay natin at masasabi nga ng mga tao sa paligid natin na tayo'y namumuhay ng may ganap na kabanalan. Ang pamumuhay po sa kabanalan ay hindi isang option na maaari nating piliin anytime kung kailan lang natin gagawin at kung kailan lang natin gugustuhin. Hindi po isang option ang mamuhay sa kabanalan. Kundi kung alam mo na tinawag ka talaga ng Panginoon, you should be sanctified, ang sabi ng talata. Ito po ay paglalagak ng pag-asa sa Diyos sa tulong ng banal na Espiritu na tayo ay makapamuhay sa kabanalan bawat araw. Hindi lamang isang araw or tuwing linggo. Or sa ganito mga season tayo mamumuhay sa kabanalan. Kundi bawat araw. Actually mga kapatid, wala naman talaga tayong kakayanang gawing banal ang ating sarili at makapamuhay ng may kabanalan sa ganang sarili lang natin. Magtangka man tayo, mabibigo tayo, maabot yun. At isa pa, yung katotohanang narito pa rin tayo sa makasalanang likas na patuloy na nakikibaka sa espiritual na mundo. Sa palagay ko po'y walang makapagsasabi sa atin ngayon. Sa mga oras na ito na siya ay nakasusunod 100%. Sa kabanalan ng Panginoon araw-araw. Sa isip pa nga lang po natin, nagkakasala tayo, ay how much more yung pwede pa nating magawa. Kaya kailangan ng isang Kristiyano ang pagpapabanal ng Diyos bawat araw dahil araw-araw din po ang pakikipagbaka. Kung mapapansin po natin sa justification na tinalakay kahapon, wala tayong anumang naging ambag, para tayo ay mapawalang sala ng Diyos dahil iyon ay pagawa lahat ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Wala kahit isa man sa atin ang nag-qualified para mabayaran at mapawalang sala sa lahat ng ating kasalanan. Ngunit sa sanctification, dapat nating maunawaan na kailangan nating makipag-cooperate sa Diyos. Sabihin mo sa iyong sarili, kailangan kong makipag-cooperate sa Diyos. Wala pong mangyayaring pagpapabanal kung walang nangyayaring cooperation natin. Kaya sabihin natin sa ating sarili, may part ako. May bahagi ako. Kaya mali na isipin at iasa nating lahat sa Diyos na para bang ipinapalagay nating wala tayong gagawin at basta na lamang tayong mamumuhay sa mundong ito. Hindi tayo katulad ng isang bata sa ampunan na inampun ng isang mayaman at pagkatapos ay inaabuso natin yung pribilehiyo at kagandahang loob ng nag-ampun sa atin. Nang tayo ay ampunin at kalingain ng Diyos, mayroon siyang magandang layunin kung bakit niya iyon ginawa. Amen?
Hindi lang tayo basta inampon, mga kapatid. May gagawin din tayo para tayo ay manatili sa kabanalan bawat araw. Sasabayan natin ang Diyos sa ginagawa niya sa buhay natin upang tayo ay makapanatili doon sa layunin niyang pabanalin tayo bawat araw. Hindi tayo tumitigil doon sa katotohanang iniligtas lang tayo. Huwag tayong titigil doon, mga kapatid. Oo nga po, at iniligtas tayo ng Diyos doon sa katotohanan na yun. Pero ang sabi ng talata na binasa natin kanina, it is the will of God that you should be sanctified. Kalooban talaga po ng Diyos na patuloy na pabanalin ang lahat ng mananampalataya upang tayo ay maging ganap na mga tagasunod ni Kristo sa mundong ito habang inaintay natin ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kaya walang Kristiyanong nananatili doon sa prinsipyo kung ano ka na lang ngayon. Wala sanang Kristiyano magsabing, ay ganito na ako ay. Kung ano ako past 10 or 20 years, ay ganun ka pa rin ba hanggang ngayon? Nalalaman ba natin ang isang Kristiyano ay dapat na lumalago sa kabanalan? Walang Kristiyanong bansot. Sabihin natin, walang Kristiyanong bansot. Alam niyo po yung bansot, mga kapatid. Hindi lumalaki. Hindi nag-mature, hindi nag-grow. At isa sa mga goal natin bilang mga Kristiyano, habang gumagawa ang Diyos sa mga buhay natin, ay yung mamuhay tayo sa kabanalan. Hindi maaaring nagpakilala tayong Kristiyano sa labas, ngunit hindi naman yung nakikita sa ating mga pamumuhay. At gayon din naman, hindi rin lalago sa kabanalan ng Diyos ang isang taong hindi pa talaga nakakaranas ng kapanganakang muli. Hindi tayo namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos nang hindi natin inahayaan na maging kawangis tayo ni Kristo. Dalawang bagay po ang dapat natin gawin. Mamuhay sa kalooban ng Diyos at maging kawangis ni Kristo. Ano po yung dalawang bagay? Mamuhay sa kalooban ng Diyos at maging kawangis ni Kristo. At magagawa lamang po natin yun kung araw-araw tayong nagapailalim sa paghahari at paghuhubog ng Diyos. At ito pa po ang katotohanang sinasabi ng Biblia sa atin sa Romans chapter 8, verse 29. Romans chapter 8, verse 29. Sabi po dito, sapagkat sa mulat-mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Wala pa man tayo sa mundong ito, hindi pa man tayo na ipapanganak at nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating mga nanay, alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. At isa ba tayo doon sa mga pinili ng Diyos? Isa ba tayo sa mga pinili ng Diyos? Amen. Kaya pwede po ba natin palakpakan ang Diyos? Dahil kalooban ng Diyos na tayo ay mamuhay sa kabanalan at maging katulad ng Kanyang anak. Yung katotohanang pinili niya tayo ay upang maging ano? Upang maging katulad at kawangis ni Kristo. Ang goal natin bawat araw ay maging katulad ni Jesus. Pwede mo ba sabihin sa sarili mo yun? Ang goal ko ay maging katulad ni Jesus. Ano man ang ating inagawa, inaisip, dapat tayo ay nagiging katulad ni Kristo. Ang kabanalang ibinihis ni Kristo sa atin ang dapat na makita sa ating mga pamumuhay. Noon pa mang una, nakatalaga na talaga tayo para maging kawangis ni Kristo. Pinili tayo hindi lang upang maligtas sa hatol, mga kapatid,
kundi upang maging katulad ni Jesus sa kanyang katuwiran at kabanalan. Hindi lang tayo dapat makontento doon sa katagang tayo ay ligtas lang, kundi dapat tayo makipag-cooperate sa Diyos upang patuloy siyang makagawa sa ating buhay at higit tayong maging katulad ni Kristo kahit patuloy pa rin tayo nakikibaka sa buhay na ito. Pangalawa, kung bakit kailangan ng Diyos na tayo pabanalin bawat araw. Pangalawa, dahil sa ating makasalanang kalikasan. Dahil sa ating makasalanang kalikasan. Because of our sinful nature. Makibukas po kayo sa akin sa mga Awit chapter 51, verse 5. Mga Awit chapter 51, verse 5. Sabi po dito, ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na ng ako'y iluwal. Sa pahayag po na ito na sinabi ni David, kahit mismo siya ay inaamin niyang isa siyang makasalanan. Hindi ito nangangahulugan na ipinaglihis siya ng kanyang ina mula sa isang makasalanang relasyon. Sa halip, nagmana din ang kanyang mga magulang ng makasalanang kalikasan sa kanilang mga magulang. Kaya nagmana si David ng kasalanan mula sa kanyang mga magulang, gaya din naman nating lahat. Kahit na gustuhin nating mamuhay ng isang makatuwirang buhay, makasalanan pa rin tayo dahil sa ating minanang makasalanang kalikasan. Saan po ba nanggaling ang ating makasalanang kalikasan? Sinasabi po ng kasulatan na nilikha ang tao na mabuti at walang makasalanang kalikasan noon nung tayo likhain. Dahil sinasabi ng Genesis chapter 1 verse 27, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. At gayon din naman po, itinala sa buong chapter ng Genesis 3 ang pagsuway ni Adan at Eva. At dahil sa isang aksyong iyon ng pagsuway, pumasok ang kasalanan sa kanilang kalikasan. Agad silang inusig ng kanilang budhi, nakaranas ng pagkahiya, kawalang karapatan sa paglapit sa Diyos, at nagtago sila mula sa presensya ng Diyos. Nang magkaanak sila, ipinasa ni Adan ang kanyang larawan at wangis sa kanyang mga anak at inapo. Kaya nahayag ang makasalanang kalikasan sa kanyang talaan ng angkan. At kung babalikan natin, ang unang nilang naging anak ay sino? Si Cain, ang naging kauna-unahang mamamatay tao. Nilikha si Adan at Eva ayon sa imahe at wangis ng Diyos, ayon sa sinasabi ng Genesis chapter 1, verse 26. Gayon din naman, tayo ay nilikha rin sa imahe at wangis ni Adan. Nang sila ay bumagsak sa kasalanan, ang naging resulta noon ay nahawa ang lahat ng taong nanggaling sa kanya ng kanyang kasalanan, kaya tayo ay naging makasalanan din. Kung papaanong si Adan ay nagmana ng ganoong kasalanan sa mga naunang mga magulang natin, ganon din naman tayo nagmana noong ganoong kasalanan din. Sa pangyayaring iyon ay damay-damay na nangyari. Ang sabi ng Romans chapter 3 verse 23, lahat tayo ay makasalanan at walang sino mang nakaaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At sinasabi din naman po ng Romans chapter 5 verse 12, Romans chapter 5 verse 12, na ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Kaya walang exemption.
Ang ipinasang kasalanan na ito ang tinatawag na minanang kasalanan. Wala ka pa man sa mundong ito, ngunit may minana ka ng kasalanan. Kung paanong nagmana tayo ng pisikal na katangian mula sa ating mga magulang, tayo rin naman ay nagmana ng makasalanang kalikasan mula kay Adan. Ngayon, mga kapatid, bakit kailangan nating maunawaan na dapat tayong pabanalin ng Diyos araw-araw? Dahil hanggat nandito pa rin tayo sa ating makasalanang likas, kinakailangan pa rin nating maging banal o mamuhay ng may kabanalan. Kung paanong sinasabi nung ating unang punto, kanina nakalooban talaga ng Diyos na tayo ay mamuhay ng may kabanalan. Kung hindi tayo magpapasailalim doon sa patuloy na paglilinis ng Diyos sa atin at pagpapabanal ng Diyos sa atin, at paghuhubog ng Diyos sa atin, tiyak na madadaig tayo ng kaaway. Lalo't i-describe ang kaaway natin na ang diablo sa 1 Peter chapter 5 verse 8 na nagsasabing parang isang leyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. Kaya ganun kasincere ang Diyos kung bakit nais niyang pabanalin ang bawat mananampalataya. Dahil everyday din ang pakikibaka. Bagamat wala na siyang kapangyarihan, bagamat wala ng kapangyarihan ang diablo sa mga mananampalataya, ngunit kung hindi tayo nakikipaglabang espiritual, kaya niyang muling igumon tayo at i-trigger muli ang ating makasalanang likas para magkasalang muli. Kaya kung tayong mga Kristiyano ay nagapahuway-huway at go with the flow na lang, tiyak na madali tayong maaagaw at madadaig muli ng kaaway. Kung ang kaaway ay 24/7 na gumagawa sa buhay natin, hindi po ba't dapat 24/7 din tayong handa spiritually sa pamamagitan ng pagpapabanal ng Diyos bawat araw? Aware ba tayo na tayo ay namumuhay na sa spiritual world? Maliwanag na ba sa ating hindi tayo taga rito? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, hindi na tayo taga rito. Tayo ay mga dayuhan lamang dito. Dahil ang focus na ng ating paningin ay sa mga bagay na makalangit, sa mga bagay na spiritual, at sa mga bagay sa hinaharap. Doon na nakatuon ang ating pansin. Hindi na dito, mga kapatid. At kasabay nun ay ang pagiging mapagmatsyag din naman natin at alisto sa anumang pakanain ng diablo upang tuluyan itong hindi makapanagumpay sa ating mga buhay. Mayroong sinful nature na kalaban ng bagong nature na ibinigay ng Diyos sa atin. Tingnan po natin ang sinasabi ng Galatians chapter 5, verse 17. Galatians chapter 5, verse 17. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu, at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kaya may karanasan din si Pablo katulad natin sa pakikibakang espiritual. Dahil ang sabi niya rin po sa Romans chapter 7 verse 15, Romans chapter 7 verse 15, hindi ko maunawaan ang aking sarili, sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Sa halip, ang kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Kaya maunawaan natin doon sa binasa nating unang talata, na yung Espiritu na nananahan sa atin ay hindi pumapayag doon sa ibang nangyayari sa ating buhay, sa ating makasalanang likas. Nagpupumiglas ang bagong buhay at bagong Espiritu na mayroon tayo sa ating makasalanang likas. Bakit hindi maunawaan ni Pablo ang kanyang sarili? Dahil mayroon tayong minanang makasalanang likas.
Naunawaan ba nating mayroong pakikibakang spiritual bawat araw? At sa karanasang ito ni Pablo, bilang tao at mismong siya na nakakilala sa Panginoon ay nag-struggle pa rin sa bagay na iyon. Sabi niya, hindi niya maunawaan ang kanyang sarili. Kung bakit yung mga bagay na gusto niyang gawin ang hindi niya nagagawa. At yung mga hindi naman niya nagagawa, ang siya niyang nagagawa. Hindi po ba totoo din yun sa atin, mga kapatid? Totoo din yun bawat araw. Ang totoo, mas ginugusto ng ating laman ang mga bagay na makalaman. Kaya hindi natin magawa ang mga bagay na mabuti at kalugod-lugod sa Diyos. Hanggat inapagbigyan natin ang ating mga fleshly desires, hindi nga tayo makakasunod doon sa mamuhay ng may ganap na kabanalan. Hanggat hindi natin inasupil ang ating makasalanang likas at ang ating makalamang mga pagnanasa, hindi nga tayo makasusunod ng may ganap na kabanalan bawat araw. Nagagawa po ba natin kasuklaman ang kasalanan bawat araw? O mas pinapaboran pa nating pagbigyan ng ating laman? Sa sanctification, mga kapatid, ay inabuno natin yun sa spiritual realm. Hindi sa sarili nating mga kakayanan at lakas, kundi sa Espiritong ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. At yung kapangyarihang ibinigay din sa atin para gapiin ang anumang gawa ng kaaway. Ang sabi po ni Pablo sa Galatians chapter 5, verse 16, Galatians chapter 5, verse 16, "But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh." Ibinigay na din po sa atin ng Biblia ang solusyon kung papaano tayo makapamumuhay ng may kapanagumpayan at may ganap na kabanalan. Kaya sa sanctification, mga kapatid, ganun ang nangyayari. Nalakad tayo in step with the Spirit. Kung maalala po ninyo yung mensahe ni Ma'am Layden, nalakad tayo in step with the Spirit. Dahil inatulungan tayo ng banal na Espiritu para makalakad doon sa kabanalan na yun. Hiwalay sa pamamatnubay, kapangyarihan at kapamahalaan ng banal na Espiritu, hindi tayo makakapamuhay sa kabanalan. Kung wala yung bagong nature na yun sa atin, kailanman ay hindi tayo magiging malay sa ating kasalanan at magagawa itong kamuhian kung papaano ito kinamumuhian ng Diyos. Kaya kung tunay na nananahan na ang bagong nature sa atin, kung naunawaan natin at talagang meron tayong bagong nature na nilikha ng Banal na Espiritu sa atin, ang kailangan nating i-feed ay yung bagong nature na yun. Bawat araw. I-goal natin. Kung paanong hindi tayo nagapabaya at nagapalipas ng pagkain everyday upang i-feed ang ating physical na katawan, ganoon din naman po tayo sa spiritual na pagtingin. Ina-feed natin ang mga spiritual nutrients, ang ating mga spirito para patuloy tayo makapanagumpay at patuloy nating maipamuhay ng may ganap na kabanalan katulad ni Kristo. Kaya babalik po tayo, mga kapatid, sa basic. Bakit ba natin kailangan magbulay ng Word of God at i-apply yun sa ating buhay? Ang sabi po ng John chapter 17, verse 17, John chapter 17, verse 17, "Sanctify them in the truth. Your word is truth." Bakit ba natin kailangan palaging magbulay ng salita ng Diyos? Hiwalay sa salita ng Diyos, hindi nga tayo makakapamuhay ng may ganap na kabanalan sapagkat pinalaya tayo at pinapaging banal ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo dahil sa kapangyarihan ng salita niya na ating nauunawaan. Kaya pansinin ninyo, mga kapatid, may mga talata sa Biblia na bakit ang lakas ng dating sa atin.
Yun ay paanyaya ng Diyos sa atin para baguhin ang ating buhay. Hilingin natin sa Diyos na maging ganoon. Mai-apply natin yun sa ating mga buhay. Pangatlo at panghuli, kung bakit kailangan ng Diyos na pabanalin tayo bawat araw. Pangatlo, dahil mayroon tayong misyon. Mayroon tayong misyon. Because we have a mission. Ang sabi po ng John chapter 17, verse 17 to 19, Juan chapter 17, verse 17 to 19, ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Kung paanong isinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman isinusugo ko sila sa sanlibutan. Verse 19, at alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili para sa iyo, upang maitalaga rin sila sa katotohanan. Ang panalangin po ni Jesus ay masanctify tayo. Pansinin po ninyo yung panalangin ni Jesus sa Ama. Ang panalangin ni Jesus ay upang masanctify tayo, maibukod sa sanlibutan at mangyayari yun sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita ng Diyos. Kaya magmula nang mabasa natin ang Biblia, naunawaan natin ang maraming bagay tungkol sa Diyos. Nabago tayo ng katotohanan. Nabago tayo ng salita ng katotohanan. Kailangan po tayong ibukod. Dahil kung paanong si Jesus ay isinugo ng Diyos Ama dito sa lupa upang tuparin ang layunin ng Ama sa pamamagitan niya, tayo man po ay isinusugo din ni Kristo sa sanlibutan upang tupdin ang misyon ng pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos. Hindi natin matutupad ang misyon malibang maibukod muna tayo. Ibinubukod muna tayo ng Diyos. Kapag ibinubukod natin ang ating sarili para lamang sa Panginoon, magiging handa tayo sa misyon na ipapagawa sa atin ng Diyos. Ang pagkatawag sa atin ng Diyos ay hindi lang basta pagkatawag, kapatid. Kundi ito ay mayroong kaakibat na layunin at magagandang plano ng Diyos sa pamamagitan ng buhay natin. Kalooban din ng Diyos sa tayo ay mapaging banal upang maging saksi tayo sa karamihan kung papaanong iyon ang kanyang malinaw na layunin sa pagkasugo sa atin. At isinusugo tayo ni Jesus sa mundo para lumikha ng pagkakaiba. Naiiba sa pamantayan ng mundong ito. Pwede po ba nating sabihin, nilikha ako para lumikha ng pagkakaiba? Ganon tayo nilikha ng Diyos. Naiiba sa pananaw ng makasalanang mundong ating ginagalawan. Yung pagkasugo at pagpapabanal ng Diyos sa atin ay sadyang hindi mapaghihiwalay. Hindi tayo magiging mabisang lingkod ng Diyos kung hindi natin ibinubukod o ina-consecrate ang ating sarili para sa Panginoon. O kung hindi tayo namumuhay sa kabanalan. Kaya hindi mapapaghiwalay yung dalawang yun, yung pagkasugo sa atin at yung pagpapabanal ng Diyos. Walang mangyayaring pagpapabanal kung hindi tayo isisugo. At wala din namang mangyayaring pagsusugo sa atin kung hindi tayo pinapabanal ng Diyos. Ang sanlibutan po ay namumuhay ayon sa sistemang umiiral sa sanlibutang ito. Puno ng pandaraya, kasakiman, at kasamaan. Kaya katulad ni Jesus, kung hindi natin set apart ang ating mga sarili sa kabanalan at katuwiran ng Diyos, mawawalan ng kabuluhang isinugo tayo ng Diyos dito sa sanlibutan. Dahil tayo nga po ay representative ni Kristo. Kung natatandaan niyo po sa ating mga previous na mensahe, na italakay na po yung katotohanan tayo na mga mananampalataya ay mga ambassadors at ambassadress ng langit upang ipakilala si Kristo sa mundo at maipakita ang bagong buhay na nilikha niya para sa bawat isa sa atin.
Hindi tayo pwedeng manatili doon sa dati nating kalagayan. Dahil ang sabi po ng 1 John chapter 3, verse 6. Unang Juan chapter 3, verse 6. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Sapagkat, talon tayo po sa verse 9. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang Ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Malinaw po na ang isang lingkod ng Diyos at may binhi na ng Diyos, kailanmay hindi na nagpapatuloy at nananatili sa pagkakasala. Paano tayo paniniwalaan ng mundo kung tayo ay nagpapakilalang Kristiyano, ngunit namumuhay pa rin naman tayo sa dati nating buhay? Sa palagay po ninyo, mabisang patotoo kaya yon, mga kapatid? Hindi tayo magiging mabisang patotoo sa mundo. Kung gusto nating maging mabisang lingkod ng Diyos, kailangan natin na patuloy na pabanalin ng Diyos bawat araw, at mangyayari lamang yon kung aalaw natin ang Diyos na gumawa sa atin at makipag-cooperate tayo sa banal na Espiritu. Paano natin maaakay ang mga tao sa kaliwanagan kung tayo mismo ay namumuhay pa rin sa kadiliman? Kaya nakita po ba natin ang kahalagahan ng sanctification? Isipin niyo po kung ang goal lang ng kaligtasan ay para lang iligtas tayo sa parusa sa impyerno, di sana po kinuha na tayo noon pa man ng Diyos. Pero hindi po ganoon ang nangyari. Bakit? Dahil mayroon pa tayong misyon sa mundong ito. Sabihin mo sa iyong katabi, may misyon pa tayo, kapatid, sa mundong ito. Gusto ng Diyos na kasangkapanin ang bawat isa sa atin para abutin ang iba pa. Ang kaligtasan ay hindi lang para sa atin, kundi ang katungkulan natin ay hanapin sa mundong ito kung sino yung mga pinili at kinilos na ng Diyos. Kaya yung katotohanan sinasabi sa Matthew chapter 5, verse 13 to 16 ay nangangahulugan na kaya tayo nagiging asin at ilaw ng sanlibutan ay dahil napasailalim tayo doon sa sanctification na inagawa sa atin ng Diyos. Bilang isang iglesyang isinusulong ang dakilang atas ng Panginoon, ang utos sa atin sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Matthew chapter 28, verse 19 to 20 ay ang humayo kayo at gumawa ng alagad ng Panginoong Hesus na katulad din natin. Wala po tayong mensaheng madadala sa mundo kung hindi tayo patuloy na namumuhay sa kabanalan, kaya ganoon kahalaga ang sanctification. Tandaan po natin, hindi tayo ang nagawa ng mga alagad. Wala tayong kakayanang gawing alagad ang isang tao sa ating sariling pamamaraan at sa sarili nating karunungan. Tanging ang Diyos lamang po ang makagagawa ng mga unique disciples na gumagawa rin naman ng mga disipulo ni Kristo. At ang pamumuhay ng may kabanalan na isang maganda at buhay na patotoo sa mundo upang makita nilang mayroon talagang bagong buhay kay Kristo. Hindi man tayo umiimik o hindi pa man tayo gumagawa, pero kung nakikita naman sa ating pamumuhay ng mga matang nakamasid ang bagong buhay na dulot ni Kristo sa atin, sa palagay ko po'y marami tayong maaakay sa Panginoon. Bilang pagtatapos, nananawagan po si Apostol Pedro na tayo'y mamuhay tungo sa kabanalan. Ganito po ang sinasabi niya sa 1 Peter chapter 1, verse 14 to 16. 1 Peter chapter 1, verse 14 to 16. Huwag kayong umayon sa masamang pagnanasa ng laman, tulad ng ginagawa ninyo noong kayo wala pang tunay na pagkaunawa.
Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal. Bakit kailangan nating magpakabanal? Dahil ang Diyos na pumili at humirang sa atin ay banal. Hindi tayo nagpakabanal dahil gusto lang natin at may masabi lang tayo na tayo ay banal, kundi namumuhay tayo sa kabanalan dahil si Kristo na siyang nagligtas sa atin ay banal. Kung kaya't marapat lamang na tayo ay mamuhay ng may ganap na kabanalan. Kaya walang Kristiyanong hindi namumuhay sa kabanalan kung naging totoo sa Kanya ang pagkapili sa Kanya ng Diyos. Gayon din naman, walang sanctification na magaganap kung wala din naman sa atin yung ganap na pagsusuko ng ating mga sarili sa Diyos at kung hindi natin ihihiwalay ang ating sarili sa kasalanan. Walang pagpapabanal na mangyayari kung hindi natin asuko ang ating buhay sa Diyos at sa pamamahala ng banal na Espiritu na nananahan sa atin. Hindi lang yun basta inabagsak sa atin, inahulog sa atin, kundi kailangan nating trabahuhin in cooperation with the Spirit. Pero hindi natin magagawa ang mga iyon sa ating mga sariling lakas at alam. Dahil ang sabi ng John chapter 15 verse 5, apart from Him, we can do nothing. Kaya kailangan nating magpasailalim palagi sa presensya ng Diyos. At ganito po ang sinasabi ng Hebrews chapter 12 verse 14 at dito po ako magtatapos. Hebrews chapter 12 verse 14. Babasahin ko po siya sa English translation. Sabi dito, strive for peace with everyone and for the holiness without which no one will see the Lord. Sa Tagalog po ay nabanggit yung sikaping magpakabanal. Strive for holiness. Na ang ibig sabihin ay mayroon talaga tayong gawin. Hindi natin lahat aasa sa Diyos, bagamat ang kapangyarihan at kapahintulutan ay sa Diyos. At dalawang bagay po ang kailangan nating gawin. Strive for peace and strive for holiness. Ito po yung sanctification na ina-strive natin every day. Hindi natin inagawa yun para maging kalugod-lugod o katanggap-tanggap sa Diyos. Hindi tayo nagiging katanggap-tanggap at banal sa harapan ng Diyos dahil sa ating mga pagsisikap. Ang inatukoy doon na pagsisikap ay yung sa layuning maging kawangis tayo ni Kristo at hindi sa layuning maging katanggap-tanggap. Nagsisikap tayo na mamuhay sa kabanalan dahil iyon ang kalooban ng Diyos. Dahil gusto nating manaig ang bagong pagkatao o kalikasan sa ating mga buhay at hindi ang ating mga sinful nature. Gusto din nating gawin ng Diyos na mabisang instrumento ang mga buhay natin upang makilala ng mga tao si Kristo. At nagsisikap tayo hindi sa ating sariling lakas, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na makapangyarihang gumagawa sa atin every time na nagpapasailalim tayo sa kanyang impluensya at paghahari sa ating mga buhay. Sana'y ang naging mensahe po sa atin ng Pasko ay hindi lang upang i-celebrate ang Kapaskuhan dahil sa kapanganakan ni Kristo na siya nagdulot ng pag-asa at bagong buhay sa atin, kundi ang hilingin din natin sa Diyos habang tayo ay patuloy na nakikibaka sa mundong ito at sa taong darating ay ang makapamuhay tayo sa kabanalan ng Diyos bawat araw hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Maligayang Pasko po at pagpalain tayo ng Panginoon. Tayo po'y manalangin.